Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Gusto niyang matawa sa ina ni Marco. Maya-maya nitong niyuyuko ang sarili at parang conscious na inaayos ang damit. Napapatingala na rin dito si August. Tita, ang ganda niyo na po. Sigurado akong mai-inlove ulit si Sir Maynard sa inyo. Pagbibiro niya, bahagya namang namula ang pisngi nito na ikinatawa niya. Nasa Baguio kasi ang dating asawa nito at inimbitahan nito ang hapunan sa bahay kung saan sila ngayon. Noong nakaraang linggo pa nito hinarap ang lalaki at wala siyang idea kung anong napag-usapan ng dalawa. Kahit kating-kati na ang bibig niya magtanong, ayaw naman niyang maging chismosa sa paningin nito. Kusa ito magkukwento kung sakali. Marahil personal ang napag-usapan ng dalawa at wala naman sigurong kinalaman sa kanilang dalawa ni Marco. Granny, why you dressed this way? Inosenteng tanong ni August. Oh sweetheart, we have a visitor and it's a surprise. Surprise for me? Nakangiting sagot nito sa apo. Nagulat sila pareho na magpapadyak ito. Hindi na po surprise yun, kasi sinabi nyo na. Wala sa loob na humalakhak ang ginang. Ang tawa nito kapag kasama nito si August, the joy. Isang hindi matatawarang saya na hindi mabibili ni inuman. At ang anyo nito ngayon, she's in love. Hindi maitatagong mahal pa rin nito ang dating asawa. Ito ang magpapatunay na true love has no boundaries. Siya, mahal pa nga ba niya si Marco? She actually don't know. Nangingibabaw ang galit sa kanyang puso. Maaari bang tibagin ng pag-ibig ang hinanakit na nararamdaman niya ngayon? Hindi siya naniniwalang gahibla lamang ang pagitan ng puot at pag-ibig. Pero paano nga ba niya may papaliwanag ang reaksyon ngayon ng ginang? Sa kabila ng puot nitong nararamdaman para sa dating asawa, ay eto, masaya at nasasalamin ang wagas sa pagmamahal kay Maynard Robles. Is she capable of that? Loving the same person through her life? Napailing siya. Imposible. Anyway, Iha, I never mentioned you and August to him. I want to surprise Maynard. Sukat sa sinabi nito, ay biglang tinambol ng kaba ang kanyang dibdib. Nagkita sila noon ni Maynard Robles. Paano kung isumbat nito sa kanyang paglihim tungkol kay August? Mas lalong lumakas ang dagundong ng kanyang puso nang tumunog ang doorbell. That must be him. Excited na wika nito. Inakay nito si August papunta sa pinto para pagbuksan ang bagong dating. Pigil ang kanyang hininga nang buksan ng ginang ang pinto. Otomatikaw nagsalubong ang tingin nila ni Maynard. Nakapwesto kasi siya sa sentro sa pinto, kaya diretso agad ang tingin nito sa kanya. Kumunot ang noon nito, sabay baling ng tingin sa dating esposa at huli ay kay August. Mariin siyang napalunok habang hinihintay ang reaksyon nito. Lahat yata sila na estatwa maliban sa ginang na malapad ang ngiti sa mga labi. August darling, meet your grandfather, Maynard. Parang namamalikmatang nakatingala lang si August dito at ganun din ang lalaki. Ang sorpresang mukha nito ay unti-unting nauwi sa pagkunot ng noo. You look like my best friend. Tanging nasambit ni August. Best friend? Tanong ni Maynard. Nag-aakusang tumingin to sa gawin niya. Napayuko na lang siya para itago ang nahihiyang anyo. Yes, I have a best friend. And you look exactly like him.
You're my lolo? I can't believe it. Mama, I have a lolo. It means I have a daddy too, right? Yes. Mahinang sagot niya. Tumingin siya sa gawin ng ginang na nakangiti sa kanya. Bakit hindi ka muna pumasok sa loob, Maynard, para makapag-usap tayo ng maayos? Wait, I'm with someone. Dad, I park it out there. Wala na kasing bakan. Lahat yata sila'y naistatwa sa kinatatayuan, maliban kay Maynard at August. Halatang hindi inaasahan ni Consuelo na nandoon ang anak nito at gayon din si Marco. Hindi rin makapaniwalang nakatingin sa kanila kay August at higit sa lahat sa ina nito. Well, I guess we have surprised each other. Basag ni Maynard sa pananahimik nila. Tumingin sila sa gawin ni August na nooy tahimik na lumuluha habang nakatitig sa ama nito. Best friend? Hikbi nito. Oh God, I miss you so much. Walang sabi-sabing sinalubong ng yakap si August. Mabilis niyang iniwas ang tingin at pasimpleng pinahid ang luha. Ganun ba siya kadamot para ipagkait yun sa anak? Bakit hindi na lang hayaan kung ano nagpapaligaya dito? Tama si Tita Consuelo. There's no guarantee that his life is easy. Why can't you just live for a moment and never think for tomorrow? Di bali na siya kung ikakasaya naman yun ng kanyang anak. Habang naghahaponan sila kahit paano, ay nabawasan ng tensyon sa pagitan nilang apat dahil sa masiglang boses ni August na siyang bida sa gabing iyon. Ang tensyon sa pagitan nila ni Marco at ito sa ina. Naghalo-halo ang kanyang kaba para sa sarili at para sa ginang. Para kasing hindi natuwa si Marco na makita nitong ina doon. Best friend? Si August. Kung hindi ito magsasalita, ay mabibingi sila sa katahimikan. Si Maynard Robles naman ay halatang gusto na rin itong makausap ng masinsinan ang mag-ina. You have a daddy? He's my dad. Sabay turo kay Maynard. Oh, he's my grandpa. May daddy ka po? Ibig sabihin may mami ka rin po, di ba? Otomatikong napatuon ng kanyang tingin sa binitawang kubyertos ng binata. Hindi nito nagustuhan ang narinig, alam niya. Naawang tumingin siya sa gawin ng ginang. Isang malungkot na ngiti lang ang gumuhit sa labi nito. Nakaramdam siya ng awa. Lumitaw sa kanyang balintataw si August na nasa kalagayan ni Marco. Maging ganito rin ba katigas ang puso nito pagdating ng panahon? August anak, kumain ka kaya muna? Aniya sa anak. Baka kung ano na naman kasi ang lalabas sa bibig nito. Okay po. Ngunit ilang subo lang ay bumukas na naman ang bibig nito para kausapin si Marco. Mama said, I have daddy too. Do you think he will love me like you do? Of course he will. Sabay sulyap sa kanya at binigyan ng mapait na tawa sabay iling. Parang walang anumang nagpatuloy ito sa pagkain. Granny, you're always looking to Grandpa. Puna nito. Seryoso pa tong nakatingin sa lola nito na sa oras na yon ay namumula na ang pisngi. Diyos kong bata ka, ang dami mong napapansin. Kunwari saway nito sa apo. Totoo naman po. Giit ng anak niya. Lihim na lang siyang napangiti na mapansin na naging uneasy ang ginang. How did she look at me, little dude? Nanunuksong tanong ni Maynard. Maynard, tumigil ka nga. Nagpapaniwala sa namamalikpat ang bata. Tila teenager na saway nito sa dating esposo. Her eyes is twinkling. Ani August na umani ng halakhak sa dalawang matanda. Ang kanina'y tensyon inapalitan ng tuksuhan ng dalawa. Samantalang sila ni Marco ay nanatiling tahimik
at nanonood sa asaran ng mga ito. Nakikisali na rin si August, kaya naging masaya ang kanina'y malungkot nilang hapunan. Patay na patay ka talaga sa akin, Consuelo. Hindi mo lang maamin. Panunukso pa nito. Hay nako Maynard, kumain ka na nga. Ang tanda na natin para sa ganyang linya mo. Hindi na nahiya sa harap ng apo mo? Huwag kayong magpapaniwala dito kay Maynard, Alexandra. Talagang maloko lang to kahit noon. Anong matanda? Kalabaw lang ang tumatanda. Malay mo, may pag-asa pang magkaroon ng kapatid tong si Marco. Maynard, tumigil ka nga. Nakakahiya ka. Nakakatuwa nga po kayong tingnan eh. Hindi niya mapigil ang sabat. Nawiwili siya sa dalawa dahil hindi maitatago na may pagmamahalan pa rin ang mga ito sa isa't isa. Tell me little dude, am I old? Tila matandang nag-iisip na si August. Nakalagay pang hintuturo nito sa pisngi na tila nag-iisip talaga ng seryoso. Kumislot ang puso niya nang gigil-gigil na pisilin ni Marco ang pisngi nito. Grumpy has a white hair, pero di ba mama, yung matanda may tungkod? Sabi ko sa'yo eh, mayabang na sabat nito at kumindat pa. Hindi talaga ako matanda. But my friend told me, if we call someone like Lola or Lolo, they are old. Nakangusong paliwanag ng anak. Ano ba yan? May pagbawi? Tell them I'm not old. I buy you an airplane. A real one? Oh, may balak yata magpiloto tong apo natin, Consuelo. But I like horse. Can I have one, Grumpy? Maybe your dad or your best friend can buy a horse for you. Dad, come on son. Okay, but when you reach 10. Hear that, Mama? I'm gonna have my horse. Thank you, best friend. You're always welcome, Smarty Pants. Sabay gulo nito sa buhok ni August. Sa ginawa nito, ay parang ibang Marco ang nakikita niya. A responsible and thoughtful father. Ikaw ba, Alexandra? Walang boyfriend? Baling sa kanya ng ama ni Marco. Hindi na po nagkaroon ng pagkakataon, sir. Nakafocus lang kasi ako kay August simula nung makapanganak ako. Napatingin siya kay Marco nang tumikhim ito na malakas. That's good. And please call me Tito. Tumango naman siya sa bikiti ng kimi. Hindi katulad itong si Consuelo. Agad nang nakahanap ng bago na naghiwalay kami. Tumigil ka nga, Maynard. Ako na naman yung nakikita mo. Sa'yo lang kasi ako nakatingin eh. Banat ulit nito. Hindi na niya napigilan ng sarili at wala sa loob na humalakhak siya. Yung mga banat nyo, yan yung mga banat ng mga millennial ngayon. Natatawang saad niya. Hanggang sa maging palagay ang loob niya makipagkwentuhan dito. Maliban kay Marco na na kay August lang ang atensyon at sumasagot lang ito kung tatanungin ng ama. Nahiling niya lang sana, pakinggan itong ina para magkaayos na rin ang dalawa. Pinagsisisihan niyang lubos ang mga masasakit na salitang nabitawan dito. Na magkasarilinan ang tatlo, ay pasimple niyang hinila si August at dinala sa veranda. Mama, I want to be with them po. Nakasimangot na angal nito nang pilitin niya tong sumama sa kanya. Let them talk. Let's give them privacy, okay? Ayaw mo bang malaman ng secret ni Mama? You have a secret po? Yup. At sasabihin ko ngayon kapag sasama ka sa akin. Sige po, sasama na. Kinandong niya to patalikod sa kanya. Malalim siyang bumuntong hininga habang nanatiling nakatingin sa kadiliman ng gabi. Idinikit niya ang pisngi sa pisngi nito. If ever you have a father, anong itatawag mo sa kanya? Akala ko po ba secret mama? Alam na niya kung kanino nito naman ang ugaling yon na maikli ang pasensya. Kaya nga, nag-uumpisa ako sa tanong. Malumani niyang wika.
Papa po. Kasi mama ang tawag ko sa'yo. Ano na po yung secret, mama? Mana ka talaga sa tatay mo. Na isa loob niya. Alam mo bang nandito yung papa mo? Sukat sa sinabi niya, otomatiko tong napalingon sa kanya. Gusto mo bang maging papa si best friend? Parang kinurot ang puso niya nang sunod-sunod tong tumango. Anak, yung secret ni mama, huwag ka magagalit kung hindi ko agad sinabi sa'yo ha. Pagdating ng panahon, may intindihan mo rin ako. Okay lang po yun, mama. Ako din po, di ba may secret din? Ay, hindi na pala secret kasi nakita niyo na si best friend. Napalinok siya. Anak, yun nga yung secret ko. Which one po? Yung nandito yung papa ko? Lihim siyang humugot ng hininga. Nagpasalamat na lang siya dahil bata pa to. Wala tong kamuwang-muwang sa mga salitang lumalabas sa bibig niya. Si best friend, siya yung papa mo. Malumanay niyang wika. Saka nagbuga ng hangin. Bigla kasing gumaan ang kanyang pakiramdam dahil nasabi na niya na hindi nahihirapan. Anak, tawag niya sa pansin nito dahil bigla tong natahimik at tila nag-iisip ng malalim. Pumasok na tayo sa loob, mama. Ha? Mamaya na. Baka hindi pa sila tapos. Wala ka bang ibang sasabihin? Hindi ka ba nagtatampo kay mama? Umiling lang ito. I'm excited to call him papa. Thank you, mama. Lalo niyang hinigpitan ang yakap dito at tahimik na lumuha. Diyos na lang ang bahala sa kapalaran nilang mag-ina. Sana lang, hindi niya pagsisihan sa huli ang naging desisyon. Aaminin niyang medyo nabawasan ang komplikadong nararamdaman niya dahil sa pagsabi ng totoong pagkatao nito. Pwede bang humiling sa'yo, anak? Huwag mong kalimutan si mama kung sakali ha. Kasi mahal na mahal kita, August. Whatever happened in the future, don't forget that I love you so much.